Hello, good morning. So magandang umaga sa inyong lahat. So nandito ako sa bahay namin at almost 8 o'clock na. So kung nagtataka kayo bakit nandito ako sa bahay, so hindi muna ako papasok sa work today. May kailangan akong asikasuhin. So ngayong araw ay buhay estudyante ako. Medyo magulo pa buhok ko kasi pag gumigising talaga ako, hindi ako naghihilamos or nag-aayos. Kasi nga, the usual lang, pagising mo, kain, then ligo, pasok sa trabaho. So ngayong araw ay buhay estudyante ako ngayon. So pupunta ako sa school ko sa Maynila para mag-enroll, and ayun, ilang buwan na lang nalalabi sa akin kasi kailangan ko ng graduate. Kaya kailangan ko nang tapusin yung aking dissertation paper para makagraduate na ako this year kasi medyo matagal na, no? So well, mahirap talaga doon sa mga working student na kagaya ko. No, alam ko hindi lang ako working student, marami pa. At alam ko nakaka-relate kayo sa akin. So, minsan talaga na napapabayaan natin yung pag-aaral o obligasyon natin bilang estudyante dahil nga sa trabaho natin. Pero ito lang ang payo ko. Kung nakakaranas tayo ng time management, so medyo kailangan nating mag-replenish ng ating mga isipan at kailangan natin gumawa ng mga plano kung paano natin pamamahalaan ang mga oras natin sa pag-aaral, sa pagkatrabaho. Alam ko yung pagkatrabaho, napaka-stress niyan. Pero, ito nga, sa edad kong ito, sa edad kong ito, dapat kapag napapagod tayo sa trabaho, magpahinga lang tayo, bigyan din natin ng social disposition yung mga sarili natin para makapag-replenish tayo ng ating mind, makapag-focus tayo sa ginagawa natin. Tapos sa pag-aaral naman, ako tip ko lang kasi ako graduating na ako na gumagawa ko ng dissertation paper. Ginagawa ko siya ng weekend, pag walang pasok, at the same time pag weeknights, pag uwi galing trabaho at hindi ka pa inaantok at may oras ka pa at yung diwa mo ay gising pa, ginagawa ko talaga yon. Pero syempre, nililimit ko din. Hindi ko kailangan magpuyat kasi bawal ako mapuyat dahil nga meron akong comorbidity, no? So, yun. Basta i-manage lang natin yan. So, alam kong mahirap, pero tandaan natin sa bawat pagsisikap, sa bawat paghihirap, there's always fruit for every hardships that we face. No, kasi pinagdaanan ko na yan. Marami na akong pinagdaanan at proven talaga yan na sa bawat hirap ko, kaya nga ako siguro nagkaroon ng mga comorbidities na sa sobrang stress sa trabaho, sa pag-aaral. Nag-aaral ako ulit, no. Kumbaga graduate na ako ng bachelor's and master's ko, pero nag-aaral pa ako for my doctorate and I need to finish that. Yon, so mahirap, no. Kaya sa mga working students sa kagaya ko, I hope mag-inspirasyon ako sa inyo. Magpatuloy tayo, wag nating i-give up yung mga pangarap natin, di ba? Yun nga, natutunan ko to sa Firefly na maniwala sa kapangyarihan ng pangarap. So, hindi porket nakarating na tayo sa mga tagumpay natin, tapos na ang pangarap natin, no. Hindi natatapos yun doon. Okay? So, always tandaan natin, sa bawat simula, laging may wakas, at sa bawat pagkatapos, laging may panibagong simula. So, hindi natatapos ang pangarap. Abutin lang natin. So, yun. So, maya-maya aalis na ako. So, maliligo na ako mamaya. Pero, yun nga, doon naman sa mga, excuse me, sa mga kagaya ko may comorbidity, may high blood, no? Bago kayo umalis sa inyong mga tahanan, dalhin niyo yung mga gamot. Kasi ako nag-maintenance or uminom na kayo ng gamot bago umalis, pero dalhin pa rin yung gamot in case of emergency, at magdala ng tubig kasi mainit, bawal mainitan ng mga may high blood, dalhin ng tubig. Ito ayan, no, para pag na-dehydrate, may tubig ka, tipid-tipid din yan para hindi ka bumili ng tubig ng mineral water, at maghanap ka pa ng bibili ng mineral water, at samahan mo na rin ng sandwich. Ayan, nagbaon ako ng sandwich at biscuit, no, para pag habang nabiyahe ka, kasi buhay estudyante, hindi lang estudyante, kahit manggagawa, pag nasa biyahe ka at bigla kang nagutom, o yan, may pagkain ka, hindi mo na rin kailangang maghanap ng tindahan at mahirap humahanap ng bibilihan kapag nasa biyahe ka. So, kapag biglang gutom o emergency, o yan, sandwich. Magbaon kayo kahit papaano. So, makakatipid din to, no?
nakakatipid ka din sa budget mo, lalo na kung budgetarian ka or yun nga, nagtitipid para iwas sobrang gastos. Alam mo na nililimitahan mo yung paggastos mo. Syempre, yung depende sa financial resources mo. So, ito yung the best way para makatipid ka rin sa gastos mo sa pag-alis mo. Lalo ngayon, pupunta ako ng school para mag-enroll. So, yun lang. So, I hope to see you soon. No, later kung ako'y makakabalik no sa bahay at makakapag video pa sa inyo. So, I hope to inspire you this morning. So, tandaan natin, sa bawat umaga, laging may simula. At kapag tayo nadadapa, lagi tayong bumalik at magsimula ng panibago at abutin natin kung ano man yung mga inaasam natin o aspirations sa buhay. So, yun lamang. Good morning.